Maliban sa tawag na si Tangkay, ay kilala o popular itong lugar bilang Venice of the South. Kita nyo naman kung saan dumadaan yung mga bangka papunta dito sa munisipyo o sa kanilang municipal hall. Parang Venice kasi yung mga bangkero, yung mga bangka na pumapasok dito ay madadaanan po nila etong sentro ng komersyo dito sa Sitangkay. So dito nga pala, ngayon nga pala ay pupuntahan po natin ang isa sa mga islang sobrang layo na mula dito sa sentro ng Tawi-Tawi. So bagamat hindi biro yung distansya nito mula dito sa Bungaw, sobrang dami naman ng nakatira dun sa isla na yon. At yun po yung alamin natin kung bakit nga ba ganito kadami yung mga nakatira dito sa bahaging ito ng dagat at kung paano silang namumuhay. Yung biyahe papuntang Sitangkay, kung sasakay tayo ng fast craft, alas 11:30, aalis dito sa Bungaw papuntang Sitangkay. Pero dahil nga sa kailangan natin makarating doon sa Sitangkay ng mas maaga, kaya nag-arkila po tayo ng bangka dito. Buti na lang at meron po tayong nahanap at makakarating tayo ng Sitangkay sa mas maagang oras. So ito po yung bangka na sasakyan natin. Ito yung tinatawag nilang kurikong. Kung sa amin, sa lugar namin, yung kurikong is sakit. Dito, bangka. Ito yung dadalhin na gasolina. Nakita nyo naman kung gaano kadami yung gasolinang kakailanganin natin papunta sa Sitangkay. So dito makikita nyo na talaga namang hindi biro yung layo ng islang yon. Kasi 2 water can yung dala nating gasolina. So saan dito, Sir Banda, may buhaya? Nang doon sa dulo, Ngayon? lalo na low tide, magapahinga-pahinga doon. Ilan yung buhaya na nandito? Kung minsan mga 2, 3, Gaano kahaba? mga 3 meters. Hindi ba kayo natatakot? Hindi, magbingwit kami dyan. Palagi sa tabi namin paggabi. Pero yung mga bata, hindi naman sinasaktan. Magliligo pang mga bata dito, lalo ng mga bata ng mga badyaw. Lumalangoy pa pag nandyan ang buhaya. Parang tao din ang buhaya ba, humanap din ng pagkain nila na katulad namin, ng tao. Ganun. Kasi kung ginagalaw mo sila, gagalaw rin sila sa'yo. Yun, parang gaganti. Oo, gagante. Eh, siyempre, mag-rebensyon na kapag namatay ang mga kanilang ano. Gabi-gabi yan, maglakad yan, papunta doon sa tabi ng bahay ko, papunta naman dito pag low tide. Ngayon ko lang nalaman na may buhaya pala dito sa bahaging ito ng Tawi-Tawi. Nakakita na kayo ng buhaya dito? Ikaw, nakakita ka ng buhaya? Totoo nga talagang may buhaya itong lugar na to. At isa po sila sa mga delikadong maging target na itong buhaya. So dito, dahil nga sa walang kalsada, kaya etong mga ganitong bangka yung nagiging mode of transportation nila papunta sa ibang mga bahay na nandito. Makikita po natin dito, etong tulay na nag-uugnay dito sa 2 isla ng Tawi-Tawi. Dito po banda yung Bungaw at dito naman yung Sanga-Sanga Island. So dati nung hindi pa nagagawa itong tulay, tumatawid yung mga tao sa magkabilang isla sa pamamagitan nitong bangka. Pero nung nagawa na itong tulay, ay dun mas umunlad yung mga lugar dito dahil nga sa malaya ng nakakatawid ang kahit anong uri ng sasakyan dito sa magkabilang bahagi ng Tawi-Tawi.
bundok netong Tawi-Tawi. At nandito pa rin po tayo sa gitna netong Sibuto Pasig, kung saan dumadaan yung mga malalaking barko na naglalayag sa iba't ibang bahagi ng mundo. So etong bahagi ito ng dagat, yung karaniwang ruta ng mga barko na napupunta ng Indonesia, Malaysia, maging sa ibang bahagi ng Asia. Grabe, sobrang lawak etong bahagi na ito ng dagat. So matapos ang mahigit sa 2 oras na biyahe mula dun sa Bungaw Island ay narating na rin po natin etong bahaging ito ng Sitangkay. Nakakalula yung tanawin dito. Sobrang dami ng bahay. Yan lang. Slow down. PNP checkpoint. Ayan, so etong tulay na to ang nagsisilbing entrance papasok dito sa Sitangkay. Yun po yung kanilang gasolinahan, no? Kung sa iba ay biruan lang yung may gasolinahan sa dagat, dito ay totoo. Nakita nyo naman, nasa gilid netong tubig, etong gasolinahan kasi karamihan sa mga nandito na sasakyan ay etong mga bangka. Grabe. Kala ko hindi tayo makakarating dito sa Sitangkay dahil nga sa nasira etong bangka na sinakyan natin. Buti na lang at naremedyohan kaya pansamantalang nakatakbo etong bangka. Pero dito, habang nag-iikot tayo sa Sitangkay, sabay naman nilang ayusin etong bangka para pagkatapos nating maiikot etong lugar, pwede na ulit gamitin etong bangka. Yan. So ngayon, dahil nga sa bago tayo dito sa lugar, kaya kailangan po nating dumiretso doon sa Municipal Hall para makapagpaalam na andito tayo sa lugar nila. Maliban sa tawag na Sitangkay, ay kilala o popular itong lugar bilang Venice of the South. Kita nyo naman kung saan dumadaan yung mga bangka papunta dito sa munisipyo o sa kanilang Municipal Hall. Parang Venice kasi yung mga bangkero, yung mga bangka na pumapasok dito ay madadaanan po nila etong sentro ng komersyo dito sa Sitangkay. So meron po silang Cebuana. Yun, Cebuana Luwilier. Maliban dyan, sa Cebuana Luwilier, meron ding M. Luwilier dun sa unahan. So meron din silang Palawan. Yung wala lang po dito ay yung mga bangko. Kaya kung halimbawang mag-withdraw po tayo gamit yung ating mga ATM, ay mag-withdraw na po tayo dun sa Bungaw kasi dito wala pong mga ATM machine. Para makatawid dun sa kabila, ay kailangan po nating dumaan dito sa mga footbridge. Ito na rin yung nagsisilbing tambayan ng mga gustong tumambay saglit dito sa sentro netong Sitangkay. Yan, may mga upuan. Kaya pala hindi pamilyar sa atin yung mga ganito kasi sa Saba na nila inangkat. Hindi na natin naintindihan yung mga nakasulat dito. Pero base dito sa drawing, sa po itong noodles. Ito naman yung kanilang mantika. Oh. Magkano po yung ganito? 100. Kung galing pa sa mainland yung mantika, malamang hindi lang 100 kasi sobrang layo papunta dito. Kung halimbawa isasakay pa sa Roro, abutin ng mayigit 24 hours yung biyahe. Sir, thank you, sir. Thank you. Ayan, so maging dito ay mayroong nakakakilala sa atin. Ayos, thank you. Thank you, sir, thank you.
Dito naman banda yung mga RTWs. Yun, makikita po natin yung mga damit, relos, at etong mga eyeglasses. Parang ito yung kanilang shopping center. Kala ko tinapay. Kasaba pala. Oh. Ano yung ginagawa dito? Pilipino nila. Tapos, ginagawang tinapay, ganun? Puto. Puto. Or pyuto na tinatawag namin dito. Yuto. Or sianglag. Ganyan no? Ito yung ano niya. Ah, ito yung finished product. 20. Yun, no? Pati ito. Ayan, kasaba. So, maliban dito sa taas, na mga nakapwestong paninda, ay meron din sa baba. Ayun, no? Baka siguro nagtataka kayo paano natin mabibili yung mga produktong nasa baba. Yun, yung target po nila ay yung mga magbabangka dito sa tubig. Mga mangganla, oh. Yung mga ganito kaliit, medyo mabenta din. Dahil nga sa isinasawag ito sa mga luto nila. Di ba may isda? Tinitaw tapos sinasama nila yun. Pampaasim, ganun. Paasin. Tingnan mo, oh. Sobrang dami ng mga maliliit na mangga. Ayan, so dahil nga sa unti-unti nang tumataas ang level ng tubig, kaya unti-unti na ring dumadami yung mga nagbebenta dito sa gilid netong daanan ng mga bangka. Nakita po natin dun sa kabila yung mga nagbebenta ng isda na sineset up na, inalagay na nila yung mga isda na nahuli nila, at yung mga root crops, yung mga prutas ay nakapwesto na din. So tingnan po natin. Dito nga pala sa Sitangkay, nagkalat yung mga ganitong piso wifi. Akala natin dati, dito sa bahaging ito ng Pilipinas, mahirap nang makasagap ng internet o makakonect sa internet. Pero dito, dahil nga sa nagkalat yung mga ganitong piso wifi, kaya madali nang nakakapag-internet yung mga kababayan natin dito. Sa pamamagitan ng Starlink ay mas mabilis yung internet connection dito sa Sitangkay. Tulad din sa mainland, kaya rin nilang makipagsabayan sa speed ng internet dito sa Sitangkay. Maraming makakanin dito dahil nga sa Ramadan ngayon, ito yung ginagamit nilang pang iftar or pang break ng kanilang fast. So yung nakikita natin dito, mayroon tayong mahablangka, putli mandi, ito kutsinta, tompa-tompa, pastil or empanada, ito puto, ito yung tinatawag na panyam. Yung panyam kasi, yung isa siyang kakanin na hindi siya pwedeng mawawala kapag may mga okasyon or ritual yung mga tao rito. Etong nakalagay sa dahon ng saging ay tinatawag naming pitis. Wajit, pasong, kutsinta rin, putli mandi, same lang. Ito, daral. So, karamihan sa mga kakanin na ito ay may buko or koko na nasa gitna nila. Parang naging palaman yung koko. Karamihan sa mga kakanin na ito. Ayan, balo. Tetehe, sea urchin. Isa siyang sea urchin na kinukuha nila yung laman tapos in-extract nila tapos yan, binibenta nila. Pwedeng kainin ng ganyan, pwede ring lutuin. Yan, so makikita nyo po dito yung mga nyog. Ayan. Marami po silang binebenta dito kasi nga hindi nawawala sa kanilang mga niluluto yung ganyang sangkap. Dahil nga sa low tide, kaya makikita po natin yung ilang mga bata na nandito sa ilalim ng mga kabahayan para mamulot ng mga shell at kung ano-ano pang mga bagay na nahulog dito sa tubig. Yung tubig nga pala nila dito, saan sila kumukuha? Madalas naman umuulan, hindi naman yan sila nauubusan ng tubig. Pero kapag straight 1 month to 2 months na walang ulan, saka sila bumibili sa Sibuto. Kaya pala yung mga bahay dito, lalong-lalo na yung mga yero, yung bubong, merong mga nakakabit na rainwater catcher. Kasi yun na rin yung ginagawa nilang panghugas, pangligo, at kung ano pa man yung pwede nilang paggamitan sa tubig. Yung mga pang-inom naman, saan sila kumukuha? Tubig ulan din po. Yung iba, sanay ng hindi iniinit. Yung iba naman, binoboiled pa nila.
malalakas yung resistensya. Yung ibang tao, madampian lang ng ulan, nagkakasakit na. Dito, iniinom pa nila yung ulan. So dito nga pala sa Sitangkay ay hindi pa ganun ka-stable yung kuryente. Dahil nga sa sira daw yung makina o generator na ginagamit dito, kaya sinusuplayan lang sila ng kuryente tuwing gabi na. Pag halimbawang ganitong oras, brown out etong buong Sitangkay. So mapapansin po natin dito yung ilang mga daanan na sementado na. Dahil nga sa paulit-ulit na nasisira yung mga kahoy, nagiging marupok na yung mga daanan, kaya gumawa na rin yung mga taga rito ng pangmatagalang solusyon para hindi sila parating nagpapalit ng daanan. Tulad niyan, sementado na at malapad. Yung mineral water nila dito, tulad nito, ay galing na rin ng Malaysia. Kaya nakalagay dito sa likuran na galing po siya sa buatan Malaysia. Jasmine. So buti na lang at napuntahan natin itong bahaging ito ng Mindanao at nakita po natin ng actual. Itong lugar na kung tawagin ay Sitangkay. Grabe, dito nalula ko sa dami ng mga kabahayan, sa dami ng mga tao nakatira dito sa lugar. Isang buong munisipalidad pala, etong Sitangkay. Kaya meron po itong municipal hall, merong mga barangay hall, mosque, public market, at kung ano-ano pang mga pasilidad na makikita natin sa mga karaniwang bayan.